Bago ang lahat, ang reunion ni Steph at ni Seth Curry sa Warriors ay hindi muna matutuloy dahil si Seth Curry ay winaved ng Golden State. So ayon sa mga official reports mula sa Reuters at San Francisco Chronicle, ang Warriors ay nag-wave kay Seth Curry kasama si rookie LJ Cryer bilang parte ng kanilang final roster cuts bago magsimula ang 2025-26 NBA season. Ang dahilan? Hindi dahil sa performance ni Seth, kundi dahil sa salary cap at roster limit ng Warriors. Medyo kapos kasi sila sa space, kaya kailangan nilang magbawas ng contracts at si Seth ang nadamay. Pero mga idol, ayon din sa insider reports, planado raw talaga to ng Warriors. Kumbaga, temporary move lang ito. Ang plano nila ay i-resign si Seth Curry pag nagkaroon na sila ng cap flexibility sa kalagitnaan ng season, posibleng December or January. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang reunion ng Curry Brothers, baka lang ma-delay ng konti. Alam naman nating si Seth Curry ay isa sa mga best shooters sa NBA. Last season pa nga sa Hornets, umabot siya ng 45.6% sa 3-point shooting, isa sa pinakamataas sa buong liga. Kaya hindi basta-basta mawawala ang value niya sa isang contender tulad ng Golden State. Pero for now, hintayin muna natin kung ano ang magiging next move ni Seth. May posibilidad din na ibang team muna ang kumuha sa kanya bago siya makabalik sa Warriors. Pero base sa mga insider info, malaki ang chance na babalik siya sa Golden State once cleared na ang cap space. Kaya mga idol, anong masasabi nyo? Tingin nyo ba makakabalik agad si Seth Curry sa Warriors? O baka ibang team na ang magbigay sa kanya ng pagkakataon? I-comment nyo sa baba ang inyong opinion at huwag kalimutan i-like, i-share at i-subscribe para sa mga NBA news at updates everyday. Peace out!